Hello there mga ka-good life. Good afternoon po sa inyo kasi afternoon na po ngayon. Today po ay May 15, 2024. Pinagdiriwang po namin ang birthday ng aking asawa. Kasi nahiya naman po ako sa kanya. Ginawa niya ng libre yung aking e-bike. Winelding niya. Bumagsak na po kasi yung upuan. Pinalitan pa po niya ng upholstery. Kaya nakakaya naman na hindi ko ipaghanda. So, ayun po mga ka-good life. Pagluluto ko siya ngayon ng pansit. Kanina pinagluto ko na po siya. Ipagluto ko na po siya ng spaghetti. Ngayon naman po ipagluluto ko siya ng pansit. So, ayun. Samahan niyo po ako kung paano ako magluto ng pansit sa simpleng pamamaraan. Mga simpleng panahog lamang po. Pero, itry ninyo po para matry nyo din yung mga hindi siya expensive na lutuin pero masarap. Ayun po, samahan niyo po ako. Let's go! At kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B Trends dyan. Okay, ito na po ang mga ingredients natin. Okay, syempre po, di mawawala ang bawang at sibuyas. Mince po yung aking bawang. Tapos, meron po tayo dito, napakuluan na po ito na baboy. Hiniwa-hiwa ko. Mamaya po galilitsonin natin yan doon. Pagkatapos, meron na din pong chicken flakes. Sinimay-himay ko na po yung chicken. Pinakukuluan muna po kasi yan magkasama. Ayun. Tapos sinimay-himay ko. Ito naman, hiniwa-hiwa kong baboy. And then, meron po tayo ditong atay. So, yung atay po hindi ko isinama sa pagpapakulo ng mga baboy at manok. Inihiwalay ko po siya para mas malasa po. Ayun. And then, eto po, meron po tayong oyster sauce. Meron din po tayong paminta, powdered pepper. Tapos meron din po tayong salt. And then syempre ang mantika, hindi po nawawala sa ating lutuin. Kasi gisa-gisa lang po naman ang mga niluluto natin. So ayan, nilagyan ko na po ng mantika ang ating kawali. Mga 1½ tablespoon po ito. So kanina po medyo mainit na, hindi pa naka-ready yung aking camera. So, ayan po. So, mainit na po ito. And then, nakalimutan ko po pala sabihin. Okay, ito po yung ating kalahating kilong bihon. Yung golden bihon po ito. Ibinabad na po natin sa tubig para mas madali po siyang maluto. Okay, malambot na po atin ang tanggalin. So, ayun po, tinanggal na natin ang tubig kasi po malambot na yung noodles natin. So, let's go na po sa paggigisa. So, ayan po, lilitsunin muna natin po yung kawali. Ipiprito muna po natin yung baboy para magmukhang lechon kawali. Ingat lang po, baka tayo ay matalsikan. Oh. Naputok-putok. Wait. Hinaan lang po natin ang apoy. Aha. So, pwede po natin bulburan ng kaunting asin. So, atin pong tutustahin ito, magkarito, ang medyo tostado para magbukha pong lechon. So, ayan po, hinaan natin ang apoy para hindi po tumilamsik. Hintayin lang po natin na ito ay matusta.
So, ayan po, oh, medyo brown na. Atin na pong tanggalin. Kung papansin po natin, dumami yung ating mantika. Okay, ayan po. Tapos, dito po sa pinaka mantika, atin pong isa, bawasan lang po natin. Sobrang dami po ng mantika. Ayan. Meron po ako ditong lagayan po ng ng extra mantika. Minsan po hindi maiwasan yung sobrang mantika na napapalagay. So, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong tanggalin o hindi na. Pero para sa akin po, tanggalin na lang para hindi masyadong mamantika. O, ayan, mga 2 tablespoon na po siguro ito ng mantika. So, igisa na po natin ang bawang. Ayun, nag-iba na po ng color. Tapos muna natin po ang sunod na po natin ang sibuyas. Kung mapapansin niyo po yung sibuyas natin, hindi gaanong pino. Medyo malalaki ng konti ang pagkahiwa natin. So, ayan, nangangamoy na po. Medyo iba na ang kulay. Basta, ako po kasi basta lumabas na yung amoy ng, halimbawa, kung bawang, o kaya sibuyas, pag lumabas na po, ayun, nag-a-add na po ako ng another ingredients. So, next na po natin itong atay na ating tinagtad po itong atay natin. Pinong-pino po siya. Hiniwa-hiwa ko muna po yung atay ng manok. Pagkatapos, tinagtad ko po siya ng pa-cross, cross, cross. Ganon. So, ilagay na po natin. Okay, nag-iba na po ang color ng ating atay. So, pwede na po tayong mag-add ng powder pepper. Powder pepper ko po ganyan gamit ko kasi po. Yung mga anak ko ayaw po nilang malalasahan ng paminta. Yung ayaw nilang makakagat nila ang paminta. So, pwede po kayong mag-add ng soy sauce. Kung ayaw niyo naman po ng medyo ma-brown yung inyong pansit, pwede po kayong mag-add. At kung ayaw niyo naman ng ma-brown, pwede naman pong asin na lang ang inyong ilagay. Since gusto ko po ng medyo may kulay yung aking pansit, ay lalagyan po natin ng kaunting toyo. Okay, mga 1 tablespoon lang po yun. So, ayun po, kumukulo na. So, by this time, luto na po yung ating atay. Okay, pwede na po nating ihulog itong carrots. Kasi po yung carrots, matagal pong maluto. Kaya, isusunod na po natin dito. Ang mga to naman po ay mga luto na. At yung ating pong bihon ay malambot na rin siya.
So, ihulog na po natin. Ayan po, imekos-mekos na natin ang ating carrots. Mekos-mekos lang po tayo. Ayan, o, diba? Ang sarap. Yun. Tapos po ay atin nang ihulog ngayon. Ilagay na po natin ang ating stock or yung kaldo. Ito po yung chicken stock or yung pinagpakuluan po ng baboy at manok. Okay, ilagay na po natin. Todo na natin. Okay, lakasan po natin ang apoy. Okay, check na po natin. Tinakpan ko po para mabilis kumulo. Ayun. Kumukulo na po siya. So, since kumukulo na po, kung mapapansin nyo po, naglagay ako dito ng sangkalan. Hinarangan ko po yung, yung hangin. Kasi po, hindi pwedeng hindi magbentilador kasi ang init-init talaga. So, ayan po, para hindi mamatay yung ating apoy. Kaya, so, ayan, kumukulo na po. Ihulog na po natin ang other ingredients. Hindi na po ako ngayon nagsahog ng mga fishball, squid ball, kikiam. Kasi po, usual na yun, nakakaumay na po sahog ng mga ganon. So, iniwan po natin yung pinakalitsyon. So, mamaya po ay ating itatoppings lang. Kasi yung lasa po naman yan, nandyan na sa stock. Doon sa stock. Doon sa sabaw ng pinapakuluan. So, ayan po. Okay, alisin po natin yung balat. May napasama po palang balat. Ay, where na? Nasaan na mapunta? Tinatanggal ko po kasi yung mga balat. Gawa ng para iwas cholesterol po tayo. Dumidilim ang aking camera. Ba't ka ba dumidilim? Camera ko. Ha? So, hantayin po natin kumulo. At hugasan na rin po natin ang ating cabbage. At ating i-drain na. So, ayan po. Kumukulo na po ang ating sabaw. And then, since malambot na po itong ating noodles, uunahin na po natin ang ating repolyo kaysa sa ating noodles. Para po maluto ang ating repolyo. Kasi luto na po naman ang ating noodles. So, nasa inyo po yun kung paano kayo mag-a-add ng mga ingredients. Kung gusto niyo pong mas marami pang ingredients, mas masarap po, syempre. At halos pwede nang ipang-ulam or mas masarap yung maraming sahog. So, pero kung kayo po ay nagtitipid, okay lang po na kaunti lang yung sahog, basta may lasa. Pero i-avoid nyo po yung pag-a-add ng mga magic sarap at mga cubes kasi po hindi maganda sa katawan natin yun. So, pag bumibili po tayo sa labas, kumakain tayo sa labas, mayroon na po tayong magic. May marami na pong mga nilalagay doon na mga pampalasa na hindi natin alam. So, pag sariling luto na po natin pambahay, ang gawin po natin, huwag na tayong maglagay ng mga cubes, hayaan na natin sa mga commercial cooking po na gano'n. Sa mga restaurant or mga karinderya. So, ayan po, mga fast food.
So, antayin po natin na ito ay kumulo. Bago tayo mag-mekos. So, ayun po, kulong-kulo na po siya. Hindi po siya makakulong mabuti kasi po may hangin nga po dito. Kaya doon lang po nadaan sa likuran yung hangin. So, ayan po, kulong-kulo na siya. Ihulog na po natin ngayon ang ating noodles. Ayan po. Teka, patayin ko muna po ang ventilador para po makakulo na. Ayan, pinatay ko na po ang ventilador para po yung apoy ay lumakas. Ayan, hinahantay ko po kasi na mag-rolling bubble siya, yung kulong-kulo na po para yung ating noodles ay hindi siya malabo. So, ihulog na po natin. Isa. 1/2 kilo lang po ito. Dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. So, yung kalahating kilo po ay 4 na ganito. So, ayun po, haluin na natin mabuti. Kumuha po ako ng tong na para may panghalo. Kasi po, ang lambot po nito eh. Ayun, mekos na natin. Ayan, mekos lang. So, kung mapapansin po natin, medyo maputla po. Mag-a-add tayo ng kaunting toyo para po siya ay magkakulay. So, mga 1 tablespoon lang po siguro. Atin na pong i-mekos ulit. Ayun, mekos. Antayin natin kumulo at mainit. So, ayun po, kung mapapansin po natin, umuusok na po yung ibabaw niya. So, sa akin po, yun po yung sign na luto na yung pansit. So, ayan, makikita po natin yung mga usok sa ibabaw. Ayan. Dito siya nanggagaling sa gitna. So, by this time po, pwede na natin i-add ang ating oyster sauce. Ako po naglalagay ng oyster sauce. Ito lang po ang pinakalalagay ko sa sa pagluluto ko, kagaya ng pansit. Pero hindi po sa lahat ng lutuin po ay naglalagay ako ng oyster sauce. Kasi
kahit pa paano may mga chemical ano din po yan, may mga pre-processed din po yan. Kaya bihira po ako gumamit ng mga ganito. Pero po kasi sa pansit, masarap po siya na may oyster sauce. Ayun, sa kangkong na merong tokwa, yun po ang ginagamitan ko ng oyster sauce. So, mekos-mekos na po natin ulit. Ayan, natututong na. Hinaan lang po natin ang apoy. Yun, mekos-mekos na po ang ating pansit. So, ang sign ko po na maganda na ang texture ng ating pagkakaluto. Yung pag ginanon nyo po, ayun, parang tambol na po siya. Ayun. Tsaka gumaganon siya. Oh, nakita nyo po ba yun? Ayun. Yun po yung sign na yung ating pansit ay luto na. Kasi po minsan nakakain tayo ng pansit na hindi pa gaanong luto. Tawag doon po ay in-in na. Ayan. So, ito po yung masarap na texture ng pansit. Tumatambul-tambul na siya. Nakalimutan ko. I-add ang ating toppings. Toppings lang po sana siya sa ibabaw, pero it's better po na ihalo na lang natin. So, ayun. Ayan na. Toppings na natin yan. So, mamaya na natin ihalo. So, ayan po, pinatay na na. Ay, buhay pa pala. Patay na po natin. At ayan po, luto na po siya. Ganon. Makita niyo po yung tambol. Ayun, tumatambol po siya. Gumaganon siya. So, ibig sabihin po in na yun. So, try na nating tikman ang ating pansit. Walang po tayo ng lalagyan. So, ayun po mga ka-good life. Luto na po ang ating pansit. Nagtatambol-tambol po, ayun. Gumaganon po, nagbabounce ang ating sandok. So, ngayon naman po, itikman na natin ang ating lutong pansit. Kain po tayo. Oh. Saktong-sakto lang po sa timpla. Hindi siya maalat. Ayun po, ang sarap-sarap pong papakin. Kain po. Sarap. Napapadami ako ng kain. Thank you so much sa inyo mga ka-good life. God bless you po. See you on my next vlog. Meron pa akong lulutuin ang carbonara with spinach. Ayun po. Kasama din po ngayon sa birthday ng asawa ko. Bye bye. Thank you po.